Releasing control in your 30s. Nasa 20s ka pa lang ba and feeling mo ang bigat-bigat ng buhay? Don't worry, normal lang yan. Feeling ko naman kahit ano maging age natin, life will be always heavy. But let's not forget, there's also a thing na tinatawag na fun. Go with the flow and just enjoy. Real talk, growing up will always change the way we set goals and navigate life. Noong 20s ko, parang lagi ako galit sa mundo. Parang ang dami ko pinaglalaban, ang dami kong sinisik na goals, basta ang dami nangyayari. Parang pagod na pagod ako. Eh, normal lang yon. And if you are someone naman nagsistart pa lang ng life mo ng 30s, normal din yon. What I'm trying to say is, it is okay na overwhelmed ka, nahihirapan ka, napapagod ka, kasi part yun ng process. So what I want to share with you guys is my personal journey na pwede nyo gawin inspiration to navigate your own life. This doesn't mean tama yung mga ginawa ko, right yung path ko, yung path nyo hindi. No, I think being different is very, very beautiful, but hindi yun enough. We have to learn how to love our own journey. Kagabi sa TikTok live ko, sabi ko, if there's one thing na masishare ko is, at this age na 34 na ako, I love being different. And nanggaling yon sa place of feeling safe, acceptance, and healing. Kaya, tinatanggap ko rin na maayos yung differences ng ibang tao. I don't try to fight na si ganto ganyan, si ganto ganyan. If may disagreements man kami sa principles, as long as walang disrespect, kaya ko i-tolerate. In my 20s, sobra akong nakastick sa safety. Parang, paano ako magiging safe? Not internally ha, more of sa outside. Plans, goals, 5-year timelines. Ganun ako noon sa business ko and sa personal life ko. Tapos, na-realize ko, nung lumipat na ako ng Spain, very cliche na, paulit-ulit, but nagbago talaga yung buhay ko kasi na-expose ako sa ibang environment ko nung 30s ko. Na-realize ko, magagawa ko naman pala lahat ng bagay na hindi naman ako nagagalit, hindi ako super frustrated, hindi ako lagi nagreklamo. Kumbaga, nabawasan na yung galit ko sa mundo. Kasi parang hindi ko alam kung normal part pa yun ng 20s, nagre-rebelde ka, ganon. My life journey, medyo iba siya compared sa mga tao na kapaligid sa akin. Kasi diba, noong 20s natin, parang ang tinuro sa atin, dapat makapagtapos tayo, makapagpundar tayo ng bahay, makapag-asawa tayo, makapag-anak tayo. Walang nasunod. Hindi ko pa rin alam anong ginagawa ko at this moment, if I am being honest. Life will really show you how unpredictable it really is. You know, careers, friendships, yung mga pivots na kailangan natin gawin. And yung values natin, nag-shift as well. Life comes in seasons. Natutunan ko din to sa Europe, di ba? Winter, spring, summer, and autumn. Ngayon, kakatapos lang ng summer sa Europe. Sobrang nag-enjoy ako. I was in Italy. I was going around sa mga beaches in Spain. I was in Greece. Tapos, parang after noon, tapos na yung fun. People just went back to work. Kasi in Europe, people really take time. Yung iba 1 month, iba 3 weeks, iba-iba, to enjoy life. Sabi ko, gawin ko nga din. So slowly, nawawala na yung control ko sa buhay kung paano ako noong 20s. Kasi noong 20s ko parang gusto ko lahat nakikita ko, gusto ko lahat ako nag-aayos, ako gumagawa. Kasi feeling ko people will fail me, life will fail me, the situations will fail me. Yung buhay ko noong 20s ako parang laging tensed. Nararamdaman nyo ba yun minsan? Parang ang daming tension. So, ngayon din ako ganon. Ngayon, okay, if nagkamali, magagalit ako, saglit lang, then let it go. So, parang if meron hindi nangyari based sa gusto ko, may inis ako, saglit lang, tapos let it go. Kasi, na-realize ko, I cannot control anything, anyone, no. The only thing I can control is yung amount of stress na ipapasok ko sa sarili ko. And I don't want to live a life na punong-puno ng stress, frustrations. Kasi at the end of the day naman, everybody is busy. Diba? Everybody is going through something. And if there's one thing I'm really, really grateful right now is I'm just a normal person. You know, I work, I really make sure na gawin ko lahat ng best ko. Kasi yun lang pala yung kaya kong gawin. Diba? I show up, I love the people na nagla-love sa akin. I genuinely support people na nagsusupport sa akin. And I really learned to value what I have. Kasi if we always look outside
yung mga bagay na wala tayo. Lagi tayo silip ng silip. Ano ba meron si ganito? Ano ba meron si ganyan? Ano ba meron si ganito? Natutunan ko kasi kay Joel Osteen. Pakinggan niyo yung podcast na yon. Kasi I've been listening to him. Parang nung simula nag-start yung year. Kasi meron isang sobrang malaking bagay na nangyari sa akin na hindi ko talaga in-expect. Sabi niya, believe in second chances of life. If yung first chance hindi nag-work out for some reason, believe in second chances. Kasi si God daw, this is very spiritual. Love niya talaga yung mga tao na always like to take ng risk. Siguro yun din yung meaning ng life, no? We're here to explore, to fail, to take risks, to start again and again. Kaya if nasa 20s kayo and feeling nyo katapusan na to, no. If you guys ask me, 30s yung prime years ko. Ngayon ko na feel na established na ako physically, mentally, emotionally, and financially. Kasi parang sa Philippines, iba yung tingin pag nasa 30s ka na, di ba? Kinikwento ko din to sa mga European friends ko. Sabi ko, sobrang iba sa Philippines. Sa Philippines, pag 30s, wala ka pa anak, asawa, na napundar na bahay, parang ang tingin sa'yo, failure. Sa Europe, sobrang iba. Though hindi ko naman generalize, sa experience ko lang. 30s pa nagsa-start yung life mo. A lot of men and women, iniisip nila yung pag-aasawa, early 30s pa lang. Parang gagawin nila lahat na ma-extend yung kasiyahan na pagiging single. Noon yun na rin nagiging mindset ko kasi 4 years na ako nandun nung September 10. Parang ang hirap na ilugar yung sarili ko ngayon. Hindi ko alam kung ano yung susundin ko. Yung mga values na natutunan ko sa Philippines or sa Spain. Tapos na-realize ko, nagbago na nga ako. I've changed so much. May magagandang nagbago and may pangit din naman na nagbago. Ngayon, parang yung pangit na nagbago is, parang sobrang wala na akong pakialam sa mundo. It's a good and bad thing. Sobra ka namang walang pakialam sa mundo, sobrang detached ka na, para magiging mag-isa ka naman. So some days, I find myself being alone. And I'm not lonely about it. And feeling ko that's one thing that I have to work on. Kasi kaya ko na iwan yung mga tao saglit lang, kailangan ko mag-me time. So I'm trying to work on that. Dati kasi nababalance ko siya. Ngayon hindi ko na siya nababalance. Kunting inis ko lang, ay ayoko na. Gusto ko na maging mag-isa. So I'm trying to work on that. Yung mga good things naman na nagbago is, I am no longer sobrang attached sa superficial na things. Parang hindi na nagmamatter. Dati kasi pangarap ko din magkaroon ng mga malalaking bahay, mansions. Kasi yun yung alam kong definition ng pagiging successful. Ngayon hindi na, wala na ako attachment sa ganyan. Ngayon nga, umuwi na lang ako sa mama ko hinihiram ko na lang sa sakyan niya. So that's a good thing na nagbago. When you see changes sa values nyo, sa goals nyo, be okay with it. Kasi nagbabago din kayo. You cannot expect to have same goals, same dreams, same values. Like kung ano yung meron kayo 5 years ago. In fact, kung ano yung meron kayo last year. Parang ngayon, hindi na nagmamatter sa akin yung mga material things. If meron, okay. If hindi, okay lang din. Pero no 20s, medyo nag-put ako ng value sa gano'n. Sabi ko, okay, tatapusin ko muna yung goals ko na business. Then next, papagawa ko ng mansion, bibili ako ng ganito sa sakyan. Wala nangyari. Wala. Di ko yung ginawa. Ending, I moved to Spain, nakatira ako sa maliit na apartment, wala akong sasakyan, wala akong anything, and I love that life. Walang regrets. Hindi natupad kahit ano yung ginawa kong plano and dreams pagdating ko na 30. So ngayon, meron din ako konting pangarap. Sabi ko, before 38, dapat may anak na ako. Hindi ko lang alam kung masusunod yun. May 4 years, patingnan natin. If there's one thing masishare ko is, you flow with your life. If you really believe in your journey, things will work out. Kasi looking back, ngayon 34 na ako, lahat ng days na akala ko di ako magsusurvive, na-survive ko. And I'm here right now, talking about my experiences, my journey, lahat na pinagdaanan ko. Masusurvive natin kasi pag nandun tayo sa moment na yon, parang end of the world na. Sa love, sa business, sa career, sa work, sa friendships. Apparently, that's the beauty of life. Time really can heal everything. Time will really reveal yung mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. So if tatanungin niyo ako ngayon, meron ba ako gusto baguhin sa journey ko noong 20s ko? Wala. I love being me. I've invested so much in everything that I have right now, who I am right now. Siyempre, di naman perfect, but I'm willing to work on myself every single day yan. If mali ako, I am willing to, alam niyo, pagsabihan niyo sarili ko. So, for other people, maybe sometimes, mahirap yon. Hindi natin kaya pagsabihan yung sarili natin. Pinagdaanan ko din yan yung 20s ko. But ngayon, parang, Anjali, mali ka, wag mo na yan gagawin ulit. Kunyari,
Example, may Grab driver na nagalit, tapos napatulan ko. Pinagsasabihan ko sarili ko after, Angeli, okay lang yan. Parang, nagkamali ka, next time, just don't do it. Or tinetext ko yung Grab driver, I'm sorry, nauna ka nagalit, and pumitik din ako. So, those small things. Right now, the only things I want to do in my 30s, parang gusto ko lang magkaroon ng peace of mind, continue to define my definition of success, and understand that I don't need everybody to understand me because my life will go on. Whether people understand my goals, my values, my journey, and my principles, wala. Diba? As long as I have a good relationship with myself, naiintindihan ko na I cannot control everything, I think I will end up good. And even may mga rough roads along the way, it's a journey para ka nagdo-drive. Okay lang. Basta, first relationship I value the most is with myself. Gusto ko, kahit mag-isa ako, nakakapag-enjoy ako, nakakapag-create ako na things na may fun. I know a lot of people may interpret this as sadness or loneliness. That's one relationship I am protecting so much. Kasi once ma-experience nyo yung ganon, meron ka sobrang beautiful relationship with yourself, you never wanna let it go. Kasi doon na yung makikreate yung better boundaries, better standards, better relationships. It starts with yourself. The first relationship we have to create is with ourselves, then everything else in life will follow. A job, a business, your career, relationships, friendships, lahat ng goals nyo. The first thing we have to work on starting today is our relationships with ourselves. That's all for today, guys. Don't forget to follow us on our socials, on TikTok, Life in Progress Pod, and on Instagram, Life in Progress PH. Don't forget to follow us on Spotify as well, Life in Progress PH by Angeli Dab, and my YouTube, Angeli Dab. That's all. Adios.